Hi everyone, it's me Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Ang ating tutorial video for today ay para po sa lahat ng ating viewers dyan. Dahil sa video na ito, tuturuan ko po kayo paano po tayo makapag-request ng ating PSA birth certificate, marriage certificate, Senomar death certificate, or Senodeath. PSA po ito guys na hindi na natin kailangan pang pumunta sa mga PSA branch dahil i-deliver po ito sa atin door to door. Kahit po cellphone lang yung gamit nyo dyan, pwedeng-pwede nyo po itong gawin. So ang una lang natin gawin guys, i-open nyo yung Google Chrome nyo at i-type natin tong PSA online delivery. At lalabas tong website ng psahelpline.ph, itong color green ang kanilang logo. I-click po natin ito. Lalabas po ito guys, i-click natin ang order now. Then dito pipili ka po ng certificate type mo, birth, marriage, Senomar, death, or Senodeath. So for example, ang gagawin ko lang example dito guys, itong marriage, no? I-click ko tong marriage. Tapos i-click lang natin tong dalawang box, itong I accept and I consent. Scroll down lang natin, dito sa baba, i-click natin tong continue. So may tanong dito guys, basahin nyo na lang yung mga details ha, lalo na kapag iba yung nire-request nyo. So itong example na binibigay ko ngayon ay marriage certificate po ito guys. So dito, ang pipiliin ko is my own marriage certificate. And then i-click ko lang ang continue. So dito po, may mga lalabas dito na mga details na kakailanganin natin i-provide. No, itong 1 to 7. So, basahin nyo yan guys, para ma-prepare nyo yung mga details nyo, maitabi nyo na para tuloy-tuloy yung pag-filled out nyo dito sa online. Okay, pag okay naman, complete na yan, i-click natin ang continue. So, dito i-filled out po natin yung ating sex, male or female, and then yung details natin guys, first name, middle name, last name, no? Birth, date, and yung type of ID. And pag okay na yan, na-filled out mo na lahat yan, i-click lang po ang continue. Tapos dito, may lumabas, please check if your maiden name is how it appears on your marriage certificate. So you have to make sure guys ha, na yung mga details na nilalagay nyo dito, yun din po yung details na nandun sa certificate nyo, birth certificate man yan or marriage certificate man yan. Okay? And then kapag okay na, i-click po natin itong continue. So, dahil marriage certificate yung na-request ko guys, hiningian din ako ng husband's name. So, i-filled out lang natin ang details ng partner natin. Kapag okay na, i-click natin ang continue. And next naman, kailangan natin i-input ang marriage date. So, you have to make sure kung meron kayong photocopy ng marriage certificate niyo dyan guys, i-double check niyo pa rin kung yun yung nakalagay doon sa marriage certificate niyo. At yun ang input ng date dito. And then, i-click lang natin ang continue. And dito, lalabas, place of marriage. Ayan, i-input din natin guys, filled out lang natin yung details na kailangan dyan. Tapos, i-click natin ang continue. So, dito, hingian po tayo ng purpose of request. So, ako, ang pinipili ko lang dito guys ay marriage. Ayan, ito lang yung pinili ko. And then, i-click natin ang continue. So, dito, nationwide door-to-door. So, you have to make sure na naka-check po ito, guys. Okay? Nationwide po ito, guys. Kaya kahit saan lupalop ka dyan, madi-deliver po ito sa iyo door-to-door. So, ilalagay natin dito ang recipient kung sino po ang magre-receive ng document. And make sure lang, guys, kung sino yung ilalagay nyo dito, yun din po yung magre-receive. Okay? So, ilalagay natin ang ating complete address. As much as possible, guys, i-check nyo talaga yung address nyo para hindi magkamali dun sa pag-deliver. And then, of course, ang ating mobile number and email address. And then, i-click po natin itong continue. So, dito lalabas lang tong details. I-double check lang natin yan. Scroll down natin sa baba. Tapos, makikita nyo dito ang amount kung magkano siya, guys. So, dahil ang na-request ko, 1 copy lang naman, ang babayaran ko is 365 pesos. Okay, for 1 copy. And dito po sa baba, tatanungin po kayo, are you personally the one who will receive the document or do you want to assign an authorized representative? So, pag alam mo naman sa sarili mo na ikaw lang yung magre-receive, dito ka, I am the only one. Pero kapag meron kang authorized person na mag-receive ng documents mo, ito yung
pangalawa ang piliin mo guys, yung I want to assign an authorized person. And then, dito kailangan lang nating i-confirm kung tama yung address po na nilagay natin. And then, i-click natin tong box ng I confirm and then click natin ang continue. So, dito po sa payment option, lalabas to guys, scroll down lang natin. So, dito tayo pipili po tayo ng ating payment options. So, wala po siyang COD ha, kailangan mo siya bayaran ahead of time. So, dito, for example, pipiliin ko po ang payment ng GCash. So, i-click ko lang to, pay using GCash. Pag click natin yan, lalabas na tong QR code. Tapos, i-open mo lang yung GCash mo, i-scan mo tong QR code na to guys, and then, eto na siya. Lalabas siya dito, i-click mo lang tong pay 365. Tapos, pag okay na, payment confirmed. So, makikita nyo dito guys, your GCash payment was successful. Kapag okay na yung payment nyo, may marireceive din kayo sa email nyo na receipt, confirmation sa receipt ng payment nyo via GCash. Okay, and then yun na, hintayin nyo na lang guys na ma-deliver yan sa inyo door to door ang na-request yung marriage certificate, birth certificate, sinumar, death certificate, or kung ano man yan. No need na for you na pumunta sa mga PSA branch, pumila doon, mamasahe para lang sa certificate na yan. So, online lang, kayang-kaya mo na yung gawin. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.